Sabi nila sa bawat simula ay may dulo. Pero paano kung ang dulo ng kwento nyo ay nakaplano na bago pa man kayo magsimula? Sa mundong puno ng sikreto, sino ang tunay na bida at sino ang kontrabida? You are now listening to Ever After Tales, ang tahanan ng mga kwentong hahaplos sa inyong mga puso, gigising sa iyong diwa at magpapaalala sa iyo na ang bawat tadhana ay may sariling sining. Ako ang inyong storyteller at heto ang ating kwento para sa araw na ito. Fake dating, ang patibong ni Sandro. Ang mga ilaw ng arko sa pasukan ng university ay nakasindi na. Nagpapahiwatig na palalim na ang gabi. Si Celine, suot ang kanyang puting polo at gray na palda, ay halos hindi na makakita sa kanyang dinadaanan. 5 sunod-sunod na gabi siyang nagpuyat para matapos ang kanyang plate para sa architecture. At ngayon, dahil sa pagmamadali, napagkamalan niyang bakante ang isang parking space sa bandang dulo. Ngunit isang malakas na tunog ng kalampag ang nagpatigil sa kanya. Ano? Gulat na bulong niya. Bumaba sa kanyang sasakyan. Isang itim na Mustang ang nakatayo. Ang harap nito ay nadaplisan ng bahagyang gasgas at ang kanang bahagi ng likurang bumper ng kanyang sasakyan ay may mahabang guhit. Bumaba ang lalaki mula sa Mustang. Matangkad, nakasuot ng itim na leather jacket at t-shirt at may tattoo sa braso na nakasilip mula sa manggas. Ang buhok niya ay magulo ngunit may kakaibang ayos. At ang mga mata niya ay matalim. Si Sandro, ang kinatatakutang leader ng mga underground racing group sa university. Mayabang, mailap, at laging balot ng itim. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ang malalim na boses ni Sandro, walang bahid ng pagkabigla, tila sanay sa kaguluhan. Natigilan si Celine. Ako? Ikaw ang humaharang sa parking lane. Hindi ko naman nakita ang sasakyan mo. Depensa niya, kahit medyo nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Sandro. Ang sasakyan ko, nakaparada. Ikaw ang nagmamadali. Tingnan mo ang bumper mo. Tiningnan ni Celine ang bumper niya. Lumala ang panginginig ng kanyang kamay. Ang kanyang ama ay kilalang maselan sa mga ari-arian nila. Ang maliit na gasgas na to ay malaking problema sa kanya. Pero, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Kumunot ang noo ni Sandro. Pwes, sinadya ko na lang sana para masulit ang problema. Anong problema? Magkano ba ang kailangan sa sasakyan mo? Babayaran ko. Sabi ni Celine, kahit alam niyang malaki ang presyo ng piyesa ng Mustang. Ang pera niya ay halos sapat lang para sa pangaraw-araw. Ngumisi si Sandro. Gusto mo bayaran? Hindi mo kayang bayaran ang oras na mawawala sa akin dahil dito. At siguradong lalo na ang kotse ko. Lumapit si Celine. Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ako mahirap. Hindi ka mahirap, pero wala kang karanasan sa pagmamaneho, Miss Perfect Student. Pangasar niya. Mabuti pa, ipaalam na lang natin sa Dean na nagkaroon ng aksidente sa parking lot. Tingnan natin kung anong mangyayari sa perfect record mo. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Hindi niya kayang mapatalsik. Isa siyang scholar, at ang kaniyang ama ay may mataas na expectation. Huwag kang magbiro. Mapapatalsik ako. Talaga? Bakit? Hindi ba perfect ang lahat sa buhay mo? May bahid ng pangiinis sa boses si Sandro. Naramdaman ni Celine ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Sandro, makinig ka. Ano bang gusto mong mangyari? Humakbang si Sandro palapit. Ang presensya niya ay nagdulot ng lamig sa kanyang spine. Simple lang. Isang kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ni Celine, nagtataka. Kailangan ko ng girlfriend para ipakita ko sa lolo ko na nagbabago na ako. Ikaw, kailangan mo maiwasan ng Dean. Pwede tayo magtulungan.
Pagpapaliwanag ni Sandro. Fake dating deal. Napaatras si Celine. Fake dating? Sino ka para mag-alok ng ganyan? Ang taong makakapagpatalsik sa'yo o makakapagligtas sa'yo. Sagot ni Sandro, nakataas ang isang kilay. Kailangan na matinukong lolo na makita akong seryoso sa isang babae para makuha ko ang mana ko. Ikaw, mukha kang matino. Matino lang? Sandro, hindi ko maintindihan. Bakit ako? At paano yan magiging patas? Tanong ni Celine, ang kanyang isip ay nagtatakbuhan. Kasi kailangan ko ng mukhang matino at ikaw ang nakabangga sa akin. Perfect, di ba? Para sa'yo, ito ang bayad mo sa aksidente. At may dagdag pa. Tutulungan kitang tantanan ka ng ex-boyfriend mo. Wika ni Sandro. Tila nababasa ang nasa isip niya. Si Carlo? Paano? Kailangan mo lang magmukhang rebelde. Tuturuan kita. Kung ako ang magiging boyfriend mo, tingin mo ba, lalapit pa yan? Nagsalubong ang kilay ni Sandro. Tinitigan siya. So ano, deal? Napabuntong hininga si Celine. Ang kanyang perfect na buhay ay tila gumuho sa isang iglap. Pero, ano mga patakaran? Gaano katagal to? Hanggang makuha ko ang mana ko. At hanggat matapos ka sa ex mo. Simple lang. Sabi ni Sandro. Nilahad ang kamay. No strings attached. Business. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kailangang hawakan ng kamay mo kung ayaw mo. Just look the part. Tinitigan ni Celine ang kamay ni Sandro. Marami siyang tattoo sa kamay. At may kakaibang lamig ang kaniyang mga mata. Pero ang mga salita niya ay nagbigay ng kakarampot na pag-asa. Ito ang tanging paraan para hindi siya mapatalsik. Deal, mahina niyang sabi. At ipinatong ang kaniyang kamay sa palad ni Sandro. Ang kanilang pagdikit ay isang spark, hindi romantiko, kundi nagbabanta. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang serye ng hindi inaasahang pagbabago sa buhay ni Celine. Nagsimula ito sa simpleng pagpapalit ng wardrobe. Ano ba yan, Celine? Para kang lola na pupunta sa simbahan. Puna ni Sandro habang sinasamahan siya sa isang department store. Bit-bit ni Celine ang isang bag ng kanyang dati, formal na damit. Hey, gusto ko ang mga damit ko. Depensa niya. Gusto mo ang mga damit mo o gusto mong perfect daughter para sa tatay mo? Tanong ni Sandro. Pinisil ang kanyang balikat. Kailangan mo ng mas maikling shorts, mas distressed na jeans, at ilang band t-shirt kahit hindi mo alam ang banda. Dahil sa kanyang sitwasyon, sinunod ni Celine si Sandro. Kahit pa ang kanyang mga bagong damit ay nagdulot ng halos atake sa puso sa kanyang ina. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan manamit? Tanong ng ina niya isang umaga. Ma, gusto ko lang subukan ng bago. Sagot ni Celine, na ngayon ay nakasuot ng maikling denim shorts at oversized na t-shirt ng isang banda. Ang pagbabago sa pananamit ay sinundan ng pagbabago sa attitude. Sa tuwing makikita niya si Carlo, ang kanyang controlling na ex, si Sandro ay laging nasa tabi niya. Ang braso nito ay nakayakap sa kanyang baywang o ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang kamay. Isang araw, hinarap sila ni Carlo sa cafeteria. Celine, akala ko ba mag-aaral ka lang? Bakit kasama mo yan? Ngumisi si Sandro. May problema ka ba, tol? Girlfriend ko to at mukhang hindi ka naman niya gusto. Hindi ka ba marunong umintindi? Namula si Carlos sa galit. Pero nang makita niya ang matalim na tingin ni Sandro, umurong siya. Wala akong problema sa'yo. Celine, mag-usap tayo mamaya. Wala nang mamaya, Carlo. Tapos na tayo. Matigas na sabi ni Celine. Gulat sa sarili niyang tapang. Ang pagkislap ng paghanga sa mata ni Sandro ay hindi nakalampas sa kanya. Mabuti, may natutunan ka na. Bulong ni Sandro sa kanya. At ngumiti siya. Ito ang unang beses na nakita niya si Sandro na ngumiti ng totoo. Hindi lang sa pagharap kay Carlo, nagkaroon ng rebellion si Celine. Tinuruan siya ni Sandro na maging malaya.
Sumakay ka, Celine, sabi ni Sandro isang hapon. Pinapatakbo ang kaniyang motor sa parking lot. Dala ko extra helmet. Motor? Hindi pa ako nakakasakay sa ganyan eh. Bulong ni Celine, medyo natatakot. Lahat may first time. Masarap ang hangin. Panghikayat ni Sandro. Kahit nag-aalangan, umangkas si Celine. Niyakap niya ang baywang ni Sandro. Ang bilis ng motor ay nagdulot ng panginginig. Ngunit habang tumatagal, ang panginginig ay napalitan ng kilig. Ang pakiramdam ng hangin sa kanyang muka, ang pagkawala ng kanyang mga alalahanin, ay parang isang panaginip. Ang sarap! Sigaw niya, halos matakpan ng ingay ng makina. Diba, sabi ko sa'yo? Sigaw ni Sandro pabalik at naramdaman niya ang pagngisi nito. Sa bawat pag-angkas niya sa motor ni Sandro, unti-unti silang nagkakakilala. Nagkwento si Sandro tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano siya lumaki sa lolo niya matapos mawala ang kanyang mga magulang. Si Celine naman, nagkwento tungkol sa kanyang pagka-pressure na maging perpekto, ang kanyang mga pangarap na maging isang arkitekto, at kung paano siya nakulong sa inaasahan ng kanyang pamilya. Hindi ka nakakulong, Celine, sabi ni Sandro isang gabi, habang nakatambay sila sa rooftop ng isang lumang gusali. Pinagmamasta ng mga ilaw ng syudad. Ikaw mismo ang pumili na maging perpekto, pero ngayon, nakikita mo naman na hindi ito ang buong ikaw. Pero, kung hindi ako perpekto, paano ako magiging karapat-dapat sa kanila? Tanong ni Celine, nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim si Sandro. Hindi mo kailangan maging karapat-dapat sa iba. Kailangan mo lang maging karapat-dapat sa sarili mo. Nilingon niya si Sandro. Nakatitig sa mukha nito. Ang profile niya, nakatago sa anino ng gabi. Parang ang mga mata ni Sandro ay may malalim na hinanakit. Ngunit mayroon ding kakaibang pangunawa. Sa mga gabi ng paggawa ni Celine ng kanyang plate, si Sandro ang tanging kasama niya. Dala nito ang kape, merienda, at minsan tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ni Celine habang nagtatrabaho. Hindi ka pa rin tapos? Tanong ni Sandro isang gabi, pasado alauna na. Eto, malapit na. Konting-konting push pa. Bakit ba? Sagot ni Celine, ang mata ay halos nakapikit na. Eto, tatanungin lang sana kita kung gusto mo ba ng kape. Tanong ni Sandro. Tumayo at dumiretso sa dispenser. Ah, sige, salamat. Sabi ni Celine. Gulat sa pagiging maalalahanin nito. Madalas, ang Sandro na kilala niya ay mayabang at makasarili. Ngunit sa mga gabing ito, nakikita niya ang ibang Sandro. Ang Sandro na tahimik na nagmamalasakit. Isang gabi habang nagtatawanan sila sa isang joke, nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagtawa ay unti-unting nawala. Ang asaran ay napalitan ng seryosong titigan. Ang mga matatalim na tingin ni Sandro ay lumambot at nakita ni Celine ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanilang pagitan. Hindi na ito simpleng deal. Hindi na ito simpleng acting. Ang kanilang pagpapanggap ay tila nagiging totoo. Ang sarap palang maging masaya, Sandro. Bulong ni Celine isang gabi. Nakahiga sa upuan ng motor ni Sandro. Nakatingin sa mga bituin habang nakaupo siya sa harap niya sa isang liblib na lugar. Alam ko, sagot ni Sandro, ang boses ay malalim. Pero ang kalayaan, may kaakibat na responsibilidad. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga taong nasa paligid mo. Tinitigan niya si Sandro. Sandro? Salamat ah. Hindi sumagot si Sandro.
Hinawakan nito ang kamay niya at dahan-dahang pinisil. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tila ba tumigil. Ang kanilang mga puso ay nagsasabay sa isang ritmo. Pakiramdam ni Celine, nahanap na niya ang kanyang safe haven kay Sandro. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano huminga. Habang papalalim ang kanilang koneksyon, unti-unting nakapasok si Sandro sa buhay ni Celine. Naiimbitahan siya sa mga hapunan kasama ang pamilya ni Celine, kung saan siya ay nagpapakita ng kanyang binagong persona. Nagbibiro sa ama ni Celine, nagtatanong tungkol sa negosyo nito at nagpapakita ng interes sa arkitektura. Isang gabi, matapos ang isang hapunan sa bahay nila, hinatid ni Sandro si Celine. "Ang galing mo umarte, Sandro," sabi ni Celine, tumatawa. "Para kang ibang tao kapag kaharap mo ang pamilya ko." Ngumisi si Sandro. "Practice makes perfect. Siyempre, kailangan ko makuha ang tiwala ng tatay mo. Importante yun para sa akin. Para sa atin." Kumunot ang noo ni Celine. "Bakit? Ano bang kinalaman ng tiwala ni Papa sa mana mo?" "Para makita niyang seryoso ako sa mga relasyon. Para hindi ako yung walang kwentang apo na laging nakikipag-away." Sagot ni Sandro. Ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Celine. Isang kinang ng panlilinlang. Sa mga sumunod na linggo, naging mas komportable si Sandro sa bahay nila. Minsan nakikita ni Celine si Sandro na nagtatanong sa kanyang ama tungkol sa kanyang trabaho. O kaya nakikipag-usap sa sekretary nito. "Sandro, bakit ang dami mong tanong sa kumpanya ni Papa?" Tanong ni Celine isang hapon. Nang makita niya si Sandro na nakatitig sa mga dokumento sa desk ng ama niya. "Curious lang ako, Celine." Sagot ni Sandro, mabilis na binalik ang mga papeles. "Gusto ko lang malaman ang pinagmulan ng future father-in-law ko, di ba?" Ngumiti siya, ngunit pakiramdam ni Celine ay may kakaibang lamig sa ngiti niya. Nagsimulang makaramdam ng kakaibang kaba si Celine. May mga gabi na pagkatapos ng paggawa ng plate, nawawala si Sandro. Magpapaliwanag siya na umuwi lang siya, pero may ibang pakiramdam si Celine. Isang gabi, habang naghahanap si Celine ng nawawalang ballpen sa kotse ni Sandro, may nahawakan siyang isang bagay sa ilalim ng upuan. Isang lumang sobre. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang mga lumang clippings ng pahayagan. "High-speed hit and run claims young life." Kasama nito ang isang larawan ng isang batang lalaki na may malapad na ngiti. Sa likod nito ay may sulat kamay. "Marco, my little brother." Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Sa ilalim ng larawan ay may isang talata. "Sasakyang puti, plakang ABC 1234. Nakapangalan kay Mr. Alfonso Santos." Alfonso Santos, pangalan ng kanyang ama. Gumuho ang mundo ni Celine. Parang nawalan siya ng hangin. Hindi ito maaaring totoo. Ang kuryenteng naramdaman niya sa pagitan nila, ang mga tawa, ang pagiging malaya na natutunan niya mula kay Sandro. Lahat ay kasinungalingan. Nanginginig ang kanyang kamay nang ibalik niya ang sobre. Agad siyang bumaba sa kotse ni Sandro. Humihinga ng malalim. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mabuhay ay siya ring lalaking nagnanais na wasakin ang kanyang mundo. Hindi nakatulog si Celine ng gabing yon. Kinabukasan, tinitigan niya si Sandro ng may kakaibang tingin. Halo ng pag-ibig at pagtataksil. Nagpanggap siyang walang alam. Ngunit ang bawat haplos, bawat titig ni Sandro ay tila isang patibong. Isang hapon, nakita ni Celine si Sandro na nakikipag-usap sa isang lalaki sa sulok ng university. Hindi sila napansin. Ang lalaki ay may inabot kay Sandro, isang device. Nang magkahiwalay sila, sinundan ni Celine si Sandro.
Pumasok to sa library at umupo sa isang liblib na sulok. Sumunod si Celine. Nagtago sa likod ng bookshelves. Nakita niya si Sandro na isinasaksak ang device sa kanyang laptop at nagpe-play ng isang voice record. Pinakinggan ni Celine ang recording. Kumusta ang pag-trace sa sasakyan? Sigurado ka na ang plaka ay kay Alfonso Santos? Oo, Sandro. Lahat ng ebidensya, itinago. Hindi to aksidente lang. Kaya nga ako pumasok sa buhay ng anak niya. Fake dating. Para lang makakuha ng tiwala. Para makapasok sa opisina niya. Para malaman kung paano siya makakakuha ng ganyang kalaking kapangyarihan. Para itago ang isang pagtapos ng buhay. Sigurado ka ba dito, Sandro? Mahal mo na yata yung babae. Walang mahal. Revenge lang. Walang makakapigil sa akin. Hindi ko makakalimutan ang nangyari kay Marco. At pagbabayaran niya to, kasama ang buong pamilya niya. Makukuha ko ang katarungan na hindi nakuha ng pulisya. Durog na durog ang puso ni Celine. Ang boses si Sandro. Ang bawat salita ay tumago sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang mga alaala ng kanilang tawanan, ang mga seryosong tinginan, ang pakiramdam ng pagiging malaya sa motor ni Sandro. Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Isang patibong. Napakagat si Celine sa kanyang labi para hindi mapasigaw. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ngunit imbis na tumakas o magpumiglas, may kakaibang lakas na bumalot sa kanya. Hindi to para tumakas. Ito ay para kumilos. Pumunta si Celine sa opisina ng kanyang ama. Hindi na siya nagdalawang isip. Ang kanyang utak ay nananatiling blanko. Ngunit ang kanyang puso ay naninindigan sa isang desisyon. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa layout ng opisina, nalaman niya ang pinakamabilis na daan patungo sa vault. Pinilit niyang alalahanin ang security code na minsan niyang nakita habang naglalaro sa desk ng ama niya bilang bata. Sa kanyang pagnanais na makakuha ng hustisya para sa kapatid ni Sandro at marahil para na rin sa kanyang sarili, pinihit niya ang dial. Ang bawat numero ay nagpapabigat sa kanyang puso. Nang bumukas ang vault, nakita niya ang isang folder na may tatak na Santos Incorporation Confidential Accident Report. Dito nakalagay ang lahat, ang mga peke na dokumento, ang mga binayarang testigo, ang mga koneksyon sa pulisya, at ang resibo ng pagpapalit ng bahagi ng sasakyan. Kinuha niya ang folder. Ang kaniyang kamay ay nanginginig. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya papunta sa hideout ni Sandro, kung saan madalas silang magkita. Nakita niya ito na nag-aayos ng kaniyang motor. Sandro, mahina niyang sabi. Lumingon si Sandro at nang makita ang folder sa kamay ni Celine, nanlaki ang kaniyang mga mata. Celine, ano ginagawa mo dito? At ano yan? Nilapag ni Celine ang folder sa harap ni Sandro. Ang kaniyang mga mata ay puno ng hinanakit at sakit. Ngunit mayroon ding determinasyon. Ito ang gusto mo, hindi ba? Naglakad si Sandro patungo sa folder. Binuksan to at tiningnan ang mga nilalaman. Ang kaniyang muka ay walang emosyon, ngunit may nakita si Celine na kislap sa pagkabigla. Paano mo nakuha yan? Tanong ni Sandro, ang kaniyang boses ay malamig. Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, nandito na. Sagot ni Celine, ang kaniyang boses ay basag. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano mabuhay ay siya ring lalaking nagnanais na wasakin ang aking mundo. Akala ko totoo ka. Akala ko totoo ang lahat sa atin. Celine, hindi mo naiintindihan. Simula ni Sandro. Pinutol siya ni Celine. Naiintindihan ko, Sandro. Mas naiintindihan ko ngayon kaysa kailanman. Ang kapatid mo, si Marco, ang tatay ko,
Ang kasalanan niya. Ito ang ebidensya. Umiling si Sandro, tila hindi makapaniwala. Bakit mo ginawa yan, Celine? Bakit hindi ka tumakas? Bakit hindi mo tinago? Tinitigan ni Celine si Sandro sa mata. Ang mga luha ay nagbabanta ng bumagsak. Sandro, hindi ko maibabalik ang buhay ng kapatid mo. Pero, kaya kong ibigay sa'yo ang katarungang kailangan mo. Kahit ang kapalit nito ay ang sarili kong pamilya. May pumitlag sa mga mata ni Sandro. Tila isang salamin na nabasag. Nagpakita ng sakit at pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Celine. Ang buong plano niya, ang kanyang paghihiganti, ay naging mas komplikado dahil sa isang babaeng handang isuko ang lahat para sa katarungan, kahit ito ay laban sa sarili niyang dugo. Naganap ang iskandalo. Sumabog ang balita tungkol sa Alfonso Santos, ang respetadong negosyante na sangkot sa isang cover-up ng hit and run. 1 taon na ang nakalipas. Ang mga ebidensya na ibinigay ni Celine ay sapat upang ibagsak ang kanyang ama. Si Mr. Santos, kinasuhan at kalaunan na patunayang nagkasala. Ang pamilya ni Celine ay nawasak. Ang kanyang ina halos hindi na lumabas ng bahay. Ang kanyang buhay na perpekto ay gumuho. Ngunit sa kaguluhang ito, nakahanap siya ng kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng paggawa ng tama. Sa gitna ng lahat, naglaho si Sandro. Hindi sila nagpaalam. Pagkatapos ng komprontasyon sa hideout, hindi na siya nakita ni Celine. Ang motor niya ay nawala. Ang kanyang presensya sa university ay nawala na rin. Ilang taon ang lumipas. Si Celine ay isa ng lisensyadong arkitekto. Matagumpay sa kanyang larangan. Natuto siyang bumangon mula sa abo ng kanyang pamilya. Bumuo ng sarili niyang pundasyon. Ang kanyang mga disenyo ay kilala sa pagiging matatag. Ngunit may kakaibang pakiramdam ng pag-asa at kalayaan. Inspirasyon mula sa mga aral na minsan ay ibinahagi sa kanya ng isang lalaki. Samantala, si Sandro ay tumigil na sa racing. Binuksan niya ang kanyang sariling motor shop. Isang lugar kung saan ang ingay ng makina ay naging musika at ang pagtatrabaho sa motor ay naging isang uri ng therapy. Siya ay mas tahimik, mas seryoso, ngunit may kakaibang kalmado sa kanyang mga mata. Nakuha niya ang mana niya, hindi dahil sa fake girlfriend, kundi dahil sa pagharap niya sa kanyang nakaraan at pagpili ng landas na may tunay na hustisya. Isang araw, habang naglalakad si Celine sa isang bagong tulay na kanyang dinisenyo, nakita niya si Sandro. Nakatayo ito sa gilid ng tulay, nakatingin sa ilog. Hindi ito nagbago ng masyado. Nakasuot pa rin ng itim, ang buhok ay magulo ngunit may ayos. Ngunit ang kanyang tindig ay mas tuwid. Ang kanyang presensya, mas payapa. Nagulat si Celine ngunit hindi siya umiwas. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Sandro ang kanyang presensya at dahan-dahang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, walang paliwanag. Tanging isang tingin lang. Isang tingin na nagsasabing alam nila ang lahat ng nangyari. Ang sakit, ang pagtataksil, ang paghihiganti, ang pagpapatawad. Ngunit higit pa rito, may isa pang bagay na sinasabi ng tinginan na yon. Ang kanilang fake dating, ang tanging totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Sa ilalim ng bawat pagpapanggap, sa bawat pagsubok, may umusbong na damdamin na totoo. Isang pag-ibig na ipinanganak sa kaguluhan. Ngunit sapat ang lakas upang manatili sa puso, kahit na nagkahiwalay ang kanilang landas. Ang kanilang muling pagtatagpo ay hindi isang pangako ng pagbabalik, kundi isang pagkilala sa katotohanan ng kanilang koneksyon. Isang koneksyon na bumago sa kanilang pareho at nagturo sa kanila ng pinakamahalagang aral sa buhay.
Ang kalayaan na maging totoo at ang kapangyarihan ng pagpili, gaano man ito kasakit. Sa pagitan ng langit at lupa, sa ibabaw ng tulay na disenyo ni Celine, ang dalawang kaluluwa ay nag-cross muli. Nakakita ng sarili nila sa isa't isa at sa wakas, nakalaya. Minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat para burahin ang sugat ng nakaraan. Pero sa huli, ang pagpapatawad ang tunay na sining ng paglaya. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito rito sa Ever After Tales. Ano sa tingin niyo? Tama ba ang naging desisyon ni Celine? I-share niyo ang inyong mga saloobin sa comment section. At kung gusto niyo pa ng mas maraming kwento, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe para lagi kayong updated sa bawat pahinang ating bubuklatin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang Ever After Tales.